Nagsisimula ang pelikula sa isang tila normal na buhay ni Robert McCall. Isa na siyang rideshare driver at araw-araw ay naghahatid ng mga pasahero sa iba't ibang lugar. Sa paningin ng karamihan, isa lamang siyang ordinaryong mamamayan na namumuhay ng tahimik. Ngunit hindi alam ng mga tao na dati siyang isang elite government operative na may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban, pagsisiyasat, at pagtugi sa mga kriminal. Sa unang bahagi pa lamang ng pelikula, makikita natin kung paano niya iniligtas ang isang batang babae na dinukot ng mga human trafficker. Sa pamamagitan ng kanyang talino at karanasan, natutunan niya ang mga kriminal at matagumpay na nailigtas ang bata. Dito pa lang ipinapakita na kahit retirado na siya, hindi niya kayang baliwalain ang mga taong nangangailangan ng tulong. Samantala, malapit din si McCall sa kanyang mga kapitbahay. Isa sa mga taong madalas niyang kausapin ay si Miles, isang binatang may talento sa pagpipinta ngunit unti-unting nalilihis ng landas dahil sa impluwensya ng mga gang sa kanilang lugar. Nakikita ni McCall ang potensyal ni Miles kaya ginagawa niya ang lahat upang gabayan ito patungo sa mas magandang kinabukasan. Mayroon ding mahalagang tao sa buhay ni McCall, si Susan Plummer. Isa siyang dating kasamahan at matalik na kaibigan ni McCall mula pa noong nagtatrabaho sila sa gobyerno. Madalas silang magtulungan sa mga kaso at malaki ang tiwala nila sa isa't isa. Habang maayos ang takbo ng buhay ni McCall, may isang investigasyon na ginagawa si Susan sa Europa. Isang kaso ito na sa una ay mukhang simpleng pagpatay lamang. Ngunit hindi pa alam ni Susan na ang kasong ito ang magiging dahilan ng pinakamalaking trahedya sa kanyang buhay. Habang iniimbestigahan ni Susan ang isang misteryosong kaso sa Belgium, napansin niyang maraming detalye ang hindi nagtutugma. May mga ebidensyang nagpapakita na hindi ordinaryong krimen ang kanyang sinusuri. Bago pa niya tuluyang matuklasan ang katotohanan, bigla siyang pinastan ng mga hindi kilalang salarin. Agad na sinabi ng mga awtoridad na isa lamang itong simpleng pagnanakaw na nauwi sa pagpatay. Ngunit nang malaman ito ni McCall, hindi siya naniwala. Kilalang kilala niya si Susan. Alam niyang bihasa ito sa pag-iingat at hindi basta-basta mabibiktima ng ordinaryong magnanakaw. Dahil dito, nagsimula si McCall ng sarili niyang investigasyon. Isa-isa niyang sinuri ang mga ebidensya, CCTV footage, at mga ulat na may kaugnayan sa pagkamatay ni Susan. Habang lumalalim ang kanyang pagsisiyasat, lalo niyang napapatunayan na planado ang pagpatay. Hindi ito aksidente. Hindi rin ito simpleng krimen. May mga profesional na assassin na sangkot sa kaso. Habang papalapit siya sa katotohanan, napansin niyang may mga taong nagmamatsyag na sa kanya. May mga hindi kilalang individual na sumusubaybay sa bawat kilos niya. Ngunit dahil sa kanyang karanasan bilang dating operatiba, agad niya itong natukoy. Sa isang matinding konfrontasyon, nahuli niya ang isa sa mga taong konektado sa pagpatay kay Susan. At dito nagsimulang mabunyag ang isang nakakagulat na lihim. Ang mga taong responsable sa pagpatay ay hindi mga banyagang kriminal, kundi mga dating kasamahan mismo ni McCall. Habang itinagpapatuloy ni McCall ang kanyang investigasyon, unti-unti niyang natutuklasan ang buong katotohanan. Lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa isang tao, si Dave York. Isa siyang dating operatiba at matagal ng kaibigan ni McCall. Sa umpisa, mukhang kakampi pa ni McCall si York. Tinutulungan niya ito sa paghahanap ng impormasyon at ipinapakita niyang interesado rin siyang malaman ang katotohanan. Ngunit may mga detalye na hindi mapaliwanag ni York. At habang lumalalim ang investigasyon, lalo siyang nagiging painahinala. Hanggang sa tuluyang mabunyag ang lahat. Si York at ang ilan nilang dating kasamahan ay naging mga bayarang mamamatay tao. Pagkatapos nilang umalis sa serbisyo, nagsimula silang tumanggap ng mga kontrata para pumatay ng mga target kapalit ng malaking halaga ng pera. Si Susan ay napatay dahil malapit na niyang matuklasan ang kanilang operasyon. Nang malaman ni McCall ang katotohanan, labis siyang nasaktan. Hindi lamang dahil sa pagkamatay ni Susan, kundi dahil ang mga taong sangkot ay mga dating kaibigan na minsan niyang pinagkatiwalaan ang kanyang buhay. Ngunit alam niyang kailangan silang mapanagot. Samantala, nalaman din ng grupo ni York na alam na ni McCall ang kanilang lihim. Dahil dito, nagpasya silang gamitin ang pinakamahinang bahagi ni McCall. Hindi nila direktang inatake si McCall. Sa halip, kinidnap nila si Miles. Alam nilang mahalaga ito kay McCall. At ito ang naging simula ng kanilang huling paghaharap. Dinala ng grupo ni York si Miles sa isang baybaying bayan kung saan dating nanirahan si McCall. Kasabay nito, isang napakalakas na bagyo ang papalapit sa lugar. Habang lumikas ang mga residente, naging isang ghost town ang buong bayan. Ngunit para kay McCall, ito ang perpektong lugar para sa laban. Dumating siya ng mas maaga at naghanda ng iba't ibang bitag sa buong lugar. Alam niya ang bawat kalye, bawat gusali, at bawat sulok ng bayan. Isa-isang dumating ang mga tauhan ni York.
At isa-isa rin silang napatay ni McCall. Sa halip na makipagsabayan sa lakas, ginamit niya ang kanyang talino, karanasan, at kaalaman sa lugar upang talunin ang bawat kalaban. Habang lumalakas ang bagyo, lalong nagiging desperado ang mga natitirang assassin. Hanggang sa si Dave York na lamang ang natira. Nagkaharap ang dalawang dating magkaibigan sa isang lumang tore malapit sa dagat. Dito naganap ang kanilang huling laban. Sinubukan ni York na ipaliwanag ang kanyang mga ginawa, ngunit para kay McCall, walang sapat na dahilan para sa pagtataksil at pagpatay kay Susan. Matapos ang isang matinding bakbakan, natalo ni McCall si York. Nahulog ito mula sa tore at tuluyang namatay. Sa wakas, naipaghiganti ni McCall ang pagkamatay ni Susan. Nailigtas din niya si Miles at nabigyan ito ng pagkakataong baguhin ang kanyang buhay. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita nating ipinagpatuloy ni McCall ang kanyang tahimik na misyon, ang pagtulong sa mga inosente at pagbibigay ng hustisya sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili.